So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo mga minamahal, napaka-shootang ina malala ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, at ni Bongo. Kulang na lang uminom ako ng losartan habang pinapanood ko yung hearing. Oo, yung hearing nila mga minamahal na isinagawa kanina doon nga po sa Davao. I think ngayon nag-hearing pa din. Pero wala, nilisan sila ng mga viewers kasi parang nanggagancho lang. Ginagawang tanga ba ni Bato de la Rosa yung mamamayang Pilipino. Imagine sila na ngayon yung sumisigaw mga minamahal ng human rights. Human rights daw kasi parang nalalabag daw po yung karapatang pantao ng KOJC. Napaka-ironic naman nun, mga minamahal. Di ba ginagawa tayong tanga? Ginagawa tayong bobo ni Bato de la Rosa. But anyway, himala Bato de la Rosa, ikaw nakakapagsagawa ka ng hearing, tapos ngayon na pinapatawag ka doon sa Quadcom, absent ka? Ay, ang angas talaga ni Bato de la Rosa. Minsan, sarap kaltukan no? Anting din mga minamahal, nagsagawa siya ng hearing. O, nandun si Robin. Nandun din si Bongo. Hindi nga lang nagsalita itong si Bongo pero sumama sa paghahanap ng hukay. Yun yung pangalawa nilang highlights. Pero yung pinaka naging highlights ng event ng continue hearing doon nga po sa Davao is yung pagsigaw po nila ng human rights, mga minamahal. Kaya nga sabi ko, huwag nyo kaming gawing tanga. Napaka-ironic na sisigaw kayo ng human rights. Tapos yung nagsisigaw ng human rights is violator din, mga minamahal. Napaka-ironic. Sigaw ka ng human rights, ng nalabag ang karapatang pantao, ng KOJC. Pero hindi mo man lang kayang mailingon. Hindi mo man lang kayang lingunin yung 30,000 na namatay. Diba? Dahil ikaw yung pinakamay malaking ambag sa 30,000 estimated na mga namatay sa drug war probe. Diba? AJK, extrajudicial killings ni former President Duterte. Kasi mga minamahal, yung naging highlights talaga, ito yung pinakaunang highlights ng ng hearing nila is yung isang namatay na KOJC member. Aminado naman tayo mga minamahal na totoong namatay. Pero yung gagawin ninyong national tragedy, di ba yung parang grabe, talagang tinanggalan ng karapatang pantao, yung parang ginagawa nyong bobo yung Pilipino na kala nyo, binaril ng PNP, binitay ng PNP, di ba? Ganun yung gusto nilang palabasin Parang ginagawa nilang national tragedy yung pagkamatay ng isang kulto ni Kibuloy. Where in fact, mga minamahal, hindi nga yan sinampal ng PNP, hindi nga yan hinawakan ng PNP, hindi nga yan nilagyan ng sa leeg ng PNP. Walang ginawa sa isang KOJC na namatay, mga minamahal. Ang nangyari doon, yung KOJC na yan, paharang-harang habang nagsasagawa ng hearing yung Philippine National Police. Ang nangyari sa isang namatay na yun ay inatake po, nag-trigger yung kanyang sakit. Mga minamahal, kayo tatanungin ko, mabubuhay ba kayo? Kayo mga minamahal, mabubuhay ba kayo kung 3 araw kayong walang tulog, 3 araw kayong babad sa sikat ng araw, 3 araw kayong kulang sa sa pagkain, 3 araw kayong stress, tapos may sakit ka pa sa puso? Kaninong kasalanan yon? Na in the first place, hindi nyo po duties and responsibilities na ipagtanggol itong si Kibuloy. Wala naman po nakasulat sa banal na kasulatan, di ba, na yung patron ninyo na si Kibuloy ay ipagtanggol ninyo. Kung si Jesus nga, mga minamahal, di ba, ano yung nangyari sa kanya? Hindi niya tinakasan. Yung pag-aakusa sa kanya, hinarap niya ito. Di ba? Si Jesus nga, never na namuhay sa lavish lifestyle. Hindi katulad ni Kibuloy. Tapos kayo mga minamahal, nagpapakamartir yung kulto ni Kibuloy dito kay Kibs, di ba? Parang nagpapakatanga kayo, nagbubulag-bulagan kayo. Although sabihin na lang natin, magandang televangelist itong si Kibuloy, pero hindi niya po responsibilidad, di ba? Na ipagtanggol ang isang pugante. Lalo pat
certified na pong nahusgahan yan doon sa United States. Tapos dito sa Pilipinas, meron na po yung warrant of arrest coming from the Davao City Prosecutor at Regional Trial Court. Kasi kung walang probable cause, hindi naman yan i-issuehan ng warrant of arrest. So yun na nga mga minamahal, yung isa sa naging highlight ng ng hearing na isinagawa ni Bato de la Rosa. By the way, nandoon din itong si Baste. Oy, mala nagpakita itong si Baste, ang kaibigan, nagpakita doon sa hearing. Yan yung pinag-uusapan nila mga minamahal. Yung isang namatay, parang umigit kumulang umabot ng 1 hanggang 2 oras yung pag-call out nila sa isang taong namatay na yan. Pero, di ba, napaka-ironic na manggagaling sa kanila mismo. Sa inyo talaga manggagaling, Bato de la Rosa, na ikaw is one of the, talagang, tawag dito, pasimuno, link, murderer, ng AJK, tapos ikaw ngayon ang sisigaw-sigaw ng human rights. Parang ang sarap mong sampalin eh. 'Di ba? Ang sarap mong sampalin, dapat Baste. Yan yung sinasampal mo. Si Bato de la Rosa kasi feeling rich. 'Di ba? Ang lakas ng amats. Hindi ko nga alam kung anong natira ni Bato de la Rosa, pero may kaltok sa pag-iisip. Even itong si Robin Padilla, ganun din. Paetyos din. Tapos mga minamahal, ito yung nakakatawa. Yung pangalawang naging highlight dito is yung semento. Kasi mayroon pong natagpo ang tawag dito, semento, first, tawag dito, fresh cement. Doon po sa KOJC. So, pero totoo mga minamahal, hindi naman po yun fresh cement. Kasi kung fresh cement yun, hindi na sana sila gagamit ng jackhammer. 'Di ba? Ang ginamit nila jackhammer eh. Kasi kung fresh cement yun, kung kunyari kahapon lang nangyari yun, yung pagtabon doon sa na yan, lagusan ko dapat yung nangyari doon mga minamahal, kahit pala lang. Pwede na yun eh. Pala lang mga minamahal, pasok mo yun sa banga. Kaso hindi eh. Jackhammer yung ginamit nila. So yung punto dito is gusto talaga nilang pagmukain na hindi makatarungan ang ginagawa ni Torre. Hindi tama yung approach na ginagawa ni Torre sa KOJC. Gusto nilang palabasin na talagang sinisikil. Gusto nilang palabasin na parang sobrang sama. Gusto nilang palabasin na, tawag dito, walang pakundanga. Itong ating gobyerno, yung kinukunan sila ng tawag dito, yung tinatanggalan sila ng karapatan pantao. Diba? Napaka-ironic naman nun, mga minamahal. Dahil sa totoo lang, kung hindi kayo paharang-harang at, sumuko itong si Kibuloy, hindi naman naabot sa ganitong punto. Kaya hindi po kasalanan ng PNP yun. Dahil yung PNP, sinusunod lamang po yung command. Sinusunod ng PNP yung command, mga minamahal. Ang may kasalanan dito, yung fugitive na patago-tago na si Kibuloy. Si Kibuloy yung may kasalanan dito, hindi ang PNP. Dahil ang PNP, ginagawa lang po nila ang kanilang trabaho. Kasi mali nga naman na mamuhay ng marangyang isang pugante na mayroong pagkakasala sa batas. At saka mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, kung walang kasalanan, bakit mo natakot? Kung walang kasalanan, bakit kailangang matakot? Bakit kailangang magtago? Bakit kailangang umabot sa punto na ganito na, yung nakikipaglaro ka na sa batas? Di ba? Anyway, para sa akin, si Kibuloy, nandyan pa din yan sa Davao. It's either nasa loob ng tunnel ng KOJC or tinatago ni former President Duterte. Harboring of criminal, yung ginagawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sino ba naman ang ibang magtatago dyan? Walang iba, kundi yung mga Duterte din yan, mga minamahal. Kabaro nila yung si Kibuloy eh. Sabi ko nga sa inyo, same feather, flocks together. Para-paras lang ng layunin niyang mga yan. Diba? By the way, yun, mga minamahal. Kaya nga, nung napanood ko yung hearing, parang halos, gusto kong sipain yung higaan ko yung gusto kong ibalibag yung plato namin dito kay Bato de la Rosa. Ginagawa tayong tarantado. Ginagawang bobo ni Bato de la Rosa ang mamamayang Pilipino. Ang galing nila talaga sa manipulation.
Pero yung kanilang mga muta, hindi nila mapuna-puna. Ganyan po sila kagago, mga minamahal. Ganyan po katarantado. Itong mga walang kwentang senador na to. Si Bato, si Bongo, at itong si Padilla. Si Go, hindi naman nagsalita, mga minamahal. Hindi naman nagsalita itong si Go. Siyempre, re-electionist, sabi nga nila, less talk, less mistake, di ba? So, hindi nagsalita. Itong si Bato talaga, yan talaga yung sobrang panatiko niya ni Kibuloy. Kabaro nga ni Kibuloy. Ang plastic nga, mga minamahal Sabi niya, sumuko ka ng Kibuloy. Lagi niya sinasabi din yan noon. Tapos yun, pagtatanggol mo ang isang fugitive. Sabi ko nga sa inyo mga minamahal, huwag niyo nang iboto yan si Bato. Kasi wala din namang magagawa yan dyan. Paano lang yan, nagpapapapel dyan sa kulto ni Kibuloy para iboto siya. And you think mananalo ka dahil sa boto ng kulto ni Kibuloy? Wala, hindi ka mananalo, sinasabi ko sa'yo. Hindi ka mananalo, Bato de la Rosa. Pinapahiya mo lang yung sarili mo. Hindi ka mananalo. So anyway, yun, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.